Sinabi ni Senator Grace Poe na titiyakin daw ng Senado na ang pambansang budget sa susunod na taon ay naaayon sa mga kolektibong prioridad ng bansa at tutugon sa magkakaibang pangangailangan ng mga Pilipino. Ginawa ni Poe ang pangakong ito nang pinamunuan niya ang mga talakayan ng Committee on Finance sa panukalang 2025 National Expenditure Program kasama ang Development Budget Coordination Committee. Para sa 2025, ang Administrasyong Marcos ay nagmumungkahi ng record na budget na 6.35 trilyon pesos para tustusan daw ang mga priority program nito at makamit ang mga macroeconomic target nito. Sa pamamagitan ng Power of Purse, ginagarantiyahan namin ang transparency, pananagutan, at maingat na pamamahala ng mapagkukunan. Responsibilidad nating hubugin ang isang budget na nangangahulugang makabuluhang pagsulong para sa lahat, sabi ni Poe noong Martes. Pero, ang tanong paano nga ba talaga malalaman ng publiko kung nagagamit sa tama ang pera ng bayan gayong mayroon silang liquidation by certification lamang? Ito ay isang batas na nagpoprotekta sa kanila para hindi makalkal kung saan napupunta ang budget na napunta sa kanila. Ayon nga sa komento ni Sas Sasut ay, wakasan na ang liquidation by certification ng Kongreso. #hindi MOOE pera yan. Dapat malaman ng mga Filipino na mahigit 30 years na ang patakarang liquidation by certification ng pera ng taong bayan na ginagastos ng bawat isang congressman at senador. Ang patakarang ito ay pinagtibay ng Concurrent Resolution No. 10 of 2011 ng Senado at House of Representatives. Ayon sa Concurrent Resolution na yan, ang liquidation ng Maintenance and Other Operating Expenses or MOOE ng bawat isang senator at congressman ay by certification lamang. Ito ang Concurrent Resolution No. 10, ano ang ibig sabihin niyan? Hindi kailangan ng malinaw na disbursement ng pera ng taong bayan up to the last centavo. Ano ba ang malinaw na liquidation with resibo? Ito ay patakaran ng US Congress. Ang picture sa ibaba ay excerpt lamang ng liquidation ng Office of the House Speaker ng US Congress. Makikita ninyo na sobrang detalyado. Every quarter nakapublish itong liquidation na ito sa website ng US Congress sa ating bansa. Ayon sa Concurrent Resolution No. 10 of 2011, ang system ng accounting at liquidation ng budgetary allocation ng bawat isang senador at House of Representatives ay classified. Tama ba yan? Mali. Ang Kongreso ay ang sangay ng gobyerno na may power of the purse. Ibig sabihin sila ang may kapangyarihang mag-approve ng budget. Dapat ang kapangyarihan na yan ay may nakaakibat na malaking responsibilidad, transparency at proper liquidation katulad sa US Congress. Kapag walang liquidation with resibo, nilagay sa caja de hierro. Kapag walang individual audit, may kinukupit. Ganun kasimple. Kaya ang mahigit 30 years na sistema na ito ay legalized corruption. Kapag hindi natin nawakasan ito sa madaling panahon, the future generation of Filipinos will suffer once again this system of legalized corruption. Maawa tayo sa susunod na mga Filipino kapag hindi natin nawakasan ang maling patakarang ito. To give you the extent of this legalized corruption, 1. Every congressman has at least 20 million MOOE per year. Number 2, every senator has at least 60 million MOOE per year. Multiply that with the number of years ng isang congressman and senator, then multiply that with the number of terms na pwede sila mare-elect. Ilang bilyon kada taon ng pera ng taong bayan ang walang tamang liquidation. Kaya sabay-sabay isigaw ang #hindi MOOE pera yan. Ayon naman kay ex-General Orlando De Leon ay, makinig kayong mga buwaya dyan sa Kongreso at Senado, tigilan nyo na ang korupsyon sa pamamaraan ng liquidation by certification. Anong klaseng animal yan, mga mandurugas? Samantala, ang well-known influencer naman na si Madara Hug ay sinabing hindi titigil ang Marcos admin hanggat hindi nakadapa sa kahirapan ang Pilipinas. Biro pa niya, baka kaya hindi pa tumitigil sa pagkuha ng resources ng pondo ang mga congressman ay dahil wala pa silang tig-iisang helicopter, partikular na itong attack dog ni Tambaloslos o mas kilala sa tawag na Young Guns. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro.
Wala pang mga helicopter yung ibang mga mambabatas. Hindi lahat may helicopter. Kaya kunin muna natin yung 90 billion ng PhilHealth. Alam niyo mga classmates, hindi ito tungkol sa pagiging Duterte supporter or Marcos supporter. Alam naman natin na yung PhilHealth Fund ay parang insurance fund yan di ba? Isipin niyo pag PhilHealth ka, PhilHealth contributor ka, pagdating ng payslip mo, nakabawas na yan. Nakabawas na yan, wala na. Kinaltas na. Tapos kukunin lang. Di ba? Pagkatanggap mo ng sweldo mo, binawas na yan. Kaya nga yan ay parang insurance para pag magkasakit, merong gagamitin. Di ba? Tapos sasabihin, sobra, kailangan ilipat ng iba. Bahala kayo mga classmates. Basta ako, bibili ako ng helicopter. Parang hindi talaga hihinto ang administrasyon na to hanggat hindi tayo dapang-dapa bilang mga Pilipino. Kukunin yung PhilHealth Fund, tapos ilalagay sa program. Walang kasiguraduhan yung paglalagyan nyo. Kukunin nyo yung isang pondo para sa health services ng mga tao na contribution nila, tapos ilalagay nyo saan? Saan program? Yung wala pang gagawin na programa? Para ano? Tingnan lang? Para ano? Nakawin? Pambihira naman kayo. Pinafreeze nyo na nga yung account ng isang simbahan. Wanted yung kanilang yung kanilang pastor. Sinasabi nyo, pinaghahanap nyo, tapos i-freeze nyo yung kanilang mga accounts, yung kanilang mga ari-arian. Bakit? Ano ang kasalanan ng mga fans? Dahil gusto nyo kunin din. Sobra naman na yung katakawan nyo. 10% na kayo talaga. Alam nyo, pag magpatuloy ito, darating ang panahon sa forever and ever ninyo na tayong lahat ng mga ordinaryong Pilipino, wala na tayong pag-asa, sila na lang. Luluhod tayo sa kanila para mabigyan tayo ng pagkain. Luluhod tayo sa kanila para magkaroon tayo ng gasolina. Luluhod tayo sa kanila sa mga pangangailangan natin araw-araw. Sila na lang ang yayaman, tayo hindi na. Mawawala yung middle class. Yun na lang, rich and poor. Yun ang gusto nilang mangyari para madiktahan nila ang taong bayan. Papunta na tayo sa pagiging North Korea nito. Maglalagay na ng estatwa na pag makita natin estatwa ni Makoy at saka ng anak niya, gagawin na tayo. Bahala kayo. Kami mag-explain about sa flood control. Alam naman namin kahit ano explain namin, hindi nyo Kunyari ka pa. Hindi daw magpapaliwanag. Kasi hindi mo naman talaga kaya ipaliwanag Si Pangulong Marcos nga hindi napaliwanag Si Secretary Bunuan nga hindi napaliwanag Ikaw pa, na walang kaalam-alam sa theoretical framework ng gobyerno. Ni walang experience sa gobyerno. Daw-daw lang ang alam mo. Ang alam mo, name calling, gumawa ng mga termino, ng mga kabadingan. Yun lang ang alam mo. Wala nang iba. Gumawa ng chismis. Hindi ko nga alam bakit mo pinaghinitan si Harry Roque. Nagdududa na tuloy ako sa'yo. Para ka lang madere. Sa totoo lang, alam mo boy, sa totoo lang, mahirap ipaliwanag yan kasi sila na nga na siya, hindi nga niya may paliwanag diba? Ikaw pa kaya? Kaya wag ka nang gumawa ng excuse. Yung totoo, mahirap talaga ipaliwanag yan. 5,500 na flood control project, hindi kinaya yung baha. Bakit hindi kinaya? Kasi sa totoo lang, papel lang yun, report lang yun, di naman talaga ginawa Kaya wag ka nang gumawa ng dahilan boy.
Huwag ka lang gumawa ng dahilan. Hindi mo talaga kaya. Ang kaya mo lang gawin, manginsulto, name calling, at gumawa ng chika, katulad lang ng nasa showbiz ka.